Hi! Chika ta, mintras nag-tiko. Hasta na kung busuga ba. About the eyes, nakadaot lang kong kaning news ba, news. Wala pa dahil makamove on ang mga tao na hilabot na ako. Daghan na lang hilabot na ako, pero di man ko mag-mind kay kuan man kaning what they call it. It means they love me. Kasi kung ano na kasi alam noon pa kasi binibigyan ako ng mga pangalan. Ang dami ng mga naming sa akin, pero which is I don't mind as long as na hindi rin ako nag-naming sa kanila. Yung mga emojis names ba. Hindi kasi big deal sa akin kung pag-usapan ako nila. Kasi once kasi na pinag-usapan kanila, sinisiraan kanila, siguro napaka-threatened ko sa kanila. Kasi syempre, ba't ako sisiraan? Lalo na sa business ko na sinasabihan rin ako na greedy. Dahil sa greedy na salita, hindi nila alam yung difference ng greedy. Iba kasi ang greedy na masipag. Kasi ang greedy kasi, yun na nanapak ng tao. Katulad yung crocodile, corruption. Yun ang greedy. Sa side ko kasi, masipag lang talaga ako. Multiple ang talent ko. Masipag ako. Pag may gusto kong may determine ako na gagawin ko, siguro masasabi natin na may ginagaya ko, pero in a different way na hindi ko naman talaga totally ginagaya yung isang tao. Katulad noon na inspired ako sa ex-friend ko. Hindi na ako magbigay ng pangalan, pero alam niyo naman kasi kung sino yun. Which is nakamove on naman ako sa kanya. Wala akong sama ng loob or whatsoever. Na-inspired ako. Nag-aesthetics ako, pero needle siya. Ako, massage, facial. Marami akong mga kaibigan, nag-facial, nagmamassage. Hindi ko sila, ano ba yung season? Hindi ako nagnakaw ng clients nila. Which is, nag-invite ako sa mga clients ko, lalo sa groceries ko. Kasi kung saan naman ako lugar na pupunta, di syempre, ina-offer ko na rin dun sa mga Pilipino na dinideliveran ko ng mga customer ko noon pa. That was 10 years ago. Hanggang every single year. Ngayon, meron kasi akong bagong business. Kasi dalawa ang business ko talaga, dalawang main business ko. Yung sa beauty, nagmamassage ako, facial, naglalashes, at saka yung sa Filipino groceries. Siyempre, hindi ko naman yung basta-basta bibitawan. Hindi naman pwedeng turuan ako nung tao na yun na mag-stick ako sa business ko na Filipino lang. Wala kang karapatan turuan ako kasi ako nagsisipag ako, masipag ako, hanggat kaya ko, lalo na ngayon na hindi ako lumaking mayaman. Sinusuportahan ko yung pamilya ko sa Pilipinas, hindi ako umaasa sa asawa ko, nagbabayad ako ng mga kautangan ko, kasi marami talaga akong, nung na-scam ako hanggang ngayon, nagbabayad pa rin ako sa loan ko. Kaya masipag ako, nagtsatsaga ako, hindi ako nangingiskam ng kapwa ko, hindi ako nandaraya, higit pa sa lahat, hindi ako nag-take advantage sa mga kaibigan ko. About sa pagbebenta, pag-beauty, hindi naman ibig sabihin na yung friend ko ayaw niya sa beauty, ayaw sa groceries ko, hindi ko na kaibigan. Hindi ko sinasali ang friendship sa business ko. Kasi yung mga friends na tunay, kahit hindi sila bumibili, maaari ka nilang i-recommenda sa friends nila. At saka, hindi ako madamot mag-recommend. Hindi ako madamot mag-recommend ng kaibigan kung talented ka. Ano yun hindi yung sa client may gusto. O isa na rin ang client may gusto na sinuchoose ka. Pero depende rin kung paano ka. Kasi hindi ako naninira ng kaibigan ko. Kung nagbebenta ka ng food, that's okay. Hindi ako threatened. Pareho tayo, iba-iba ang mga taktika sa pagbibusiness. Maraming Filipino groceries. Ang sa akin lang kasi mobile, kasi hindi ako nagpipirmi sa isang lugar. Ayoko, ang bilis ko maboard. Ngayon nga, yung salon ko, naboboard na ako. 3 days in a week lang ako niyan pero mas gusto ko na sa labas.
kung feel mo na threatened ako sa'yo, hindi ko naman ninakaw yung sa who me. Para ma-threaten ako sa'yo. Magsipag ka. Kasi sa beauty kasi, hindi lang Pilipino ang client mo eh. Maraming tao sa UK. Hindi mo kakayanin ang treatment. Nasa sayo yung kung paano ka mag-produce ng pag-advert. Ako, makapal ang mukha ko sa social media. Nagpo-promote ako ng sarili kong beauty products. Pinupromote ko kasi ayaw ko na mag-rely sa mga sino-sino pa dyan magpo-promote sa product ko. Nagpo-promote ako. Yung product ko is not my own product. Product po yun ng TikTok. Wala po akong physical or name sa aking product. Kasi sa TikTok kasi I need to be like to promote their product para kung may bumili, may commission ako. Wala akong sariling brand sa product. Yung product na pinopromote ko po, galing po yun sa TikTok. Kasi sa TikTok, kumikita ako dun. O ano pa ba? Yung sa pag-beauty, ang beauty talaga demand today. Ang dami kong kaibigan nagmamassage, yung mga close ko pa. Example, ang naglalashes si Jenny Otol. Friends ko yan noon pa, mapahanggang ngayon, we are still friends. Hindi kami nagko-conflict niyan. Jenny is a very open-minded. Meron pa akong kaibigan sa Blackburn, naglalashes din. Kasi hindi naman ibig sabihin na pumunta ako sa lugar mo, hindi ibig sabihin na threaten mo ako. Kasi dati ko yung pinupuntang lugar na yan. Kung ini-invite ko yung client mo sa treatment ko, I just only offered. Hindi ko ibig sabihin na hindi kita sinisiraan. I just offered the treatment. Kasi nasa social media din. Nasa social media ako. Hindi ako nagtatago. Nasa social media ako. At saka hindi ko naman ugaling assuming kung pinapahiya mo ako, pinaparinggan mo ako sa kung saan sa platform. Ay, as long as na hindi na mention ang pangalan ko. Hindi ako bothered. Ayoko tumanda sa stress kasi I have enough stress. Ang sa akin kasi, naghanap buhay ako ng maayos. Wala akong tinatapakan. Marami akong tinutulungan about sa business ko. I don't mind. Katulad sa Scotland, yung kaibigan ko, we're still friend. May-ari siya ng Filipino siya. Meron nila akong kaibigan na kung saan-saan may mga Filipino groceries pinupuntan ko, binibisita ko. At saka marami akong kaibigan everywhere. Kahit hindi sila bumili, after ng delivery ko, doon pa nga ako minsan nakikitulog. Lalo na ang close friend ko si Gina. Kahit alam mo ba na hindi kawalan sa akin kung sisiraan mo ako. Kasi ang paninira kasi sa kapwa, hindi kasi naglalast. Lumalabas at lumalabas talaga yung totoo. Yun ang isipin nyo guys. Hindi ako pretending, hindi ako plastic. Ako, nag-accept ako ng faults. Ina-accept ko yung mali ko. Ina-accept ko yung advice ng tao. Kasi ikaw naman magde-decide in the end. At saka, hindi ako mataas ang ego. Hindi pa ako mahilig magdamdam. At saka, hindi pa ako nag-hold ng grudge. Pag once naka-move on ako, I'm okay, I'm enough. Wala na akong masasabi sa'yo. Wala na akong yung... Kasi gusto ko kasi maghanap buhay na hindi ako natatakot. Gusto ko straight ako sa paglalakad. Wala akong pinoproblema. Wala akong... basta as long as wala akong sinasagasaan. Kasi ang pagbibusiness kasi kailangan talaga yung harmony mo, yung puso mo, yung genuine talaga ang intention mo. Forever yan eh. Ang hirap kasi mag-earn ng trust. As in, ang hirap-hirap mag-earn ng trust. Kaya, iwasan natin manira ng kapwa natin. Kasi, ang trust kasi hindi nabibenta sa market yan eh. Kaya, I love all the people surround me. I'm so glad. I'm very grateful sa narating ko. Nakaahon-ahon din po ako sa mga bayarin ko. Kaya, masipag lang ako. Ayan guys. Klaro naman siguro yan. Wala akong pinaparinggan. Nagka-clarify lang ako sa sarili ko. Peace.